Ano ba ang mga weird things na nilalagay sa balikbayan box ng mga Pinoy? Ano ba pa? Ano ba naiisip ko kung may narinig ka ba? Ano ba sa tingin nyo ang dapat na inilalagay at ano ba nilalagay nyo kung kayo magpapadala sa balikbayan box? Mag-comment lang kayo dito sa ano natin sa page natin, mag-comment kayo dito sa ating comment section para malaman naman natin, ma-share nyo naman kung ano ba ang mga nilalagay nyo normally kapag kayo nagpapadala ng balikbayan box sa Pinas, di ba? Sakto na Yung, provide ng natin. yung mga sales lang karamihan kasi dito yung Ah, pinabalikbayan box. ah, Sayang kasi kung di mabibili ang ah. mura nun, di ba? Uh, Alright. Hello, what's up? What's up, mga what's up, Pedro? what's up, parin Jay? Kamusta na naman ang buhay Arlan natin? Busy palagi, Pedro. Busy ka palagi. Wala ka lang bang hindi pinagkakabisihan? Bakit lagi kang busy? Oh, trabaho, bahay, tulog lang. Kain. Trabaho. Para yung, alam mo, ito Jay, itong nangyayari na to, parang nostalgia rin eh. Kasi last time na nag-usap tayo, na dalawa tayo, ito yung gantong usapan na ang gamit Ah, lang natin, simple. Ngayon medyo ah, nagiging upgraded may, tayo. mm, meron pa nga tayo nabiling mic kaso wala pa ako stand. Hawakan mo na lang yung mic, Ah, narinig naman yata eh. Mga Oo, followers parang tayo. yun nga, So, na tayo? Road to 1K na tayo ngayon, Jerome. road to 1K. So, yun nga, total, sinabi mo followers. Gusto natin Okay. magpasalamat sa lahat ng followers natin, Jay. Palakpakan natin Maraming sila dyan. salamat. Yes, palakpakan natin lahat sila dyan. Palakpakan natin yung mga followers natin at yung mga sumusunod, yung Oo. mga darating pa followers na Oo. nakikinig at nanonood ng ating video Sinusubaybay. podcast. Oo, sa Buhay Ireland. Kasi marami rin naman tayo nakukuha magandang feedback. Syempre, hindi lang naman Oo. syempre Oo. positive. Tapos, Hindi naman puro magandang feedback. Syempre, humihingi rin tayo ng mga feedback na kung ano ba mapapaganda. Paano natin mapapaganda pa tong podcast natin. Yung iba nagsasabi na ito interviewin mo. Yung mga ganong klaseng feedback na oo. may napupulot sila, may gusto sila Mm. ipa-guess, ito totoo to, hindi to tayo gumagawa ng kung ano-ano. It's just Ayan. different people nagsasuggest, 'di ba, Jay, ng mga Oo. pwedeng invite 'yon, Oo. 'di ba? Yun yung mga nagbibigay ng advice. Thank you so much sa Mm. inyo, guys. Yung mga Yes. feedback. Yun. Saka mga nag-message Mahalaga. sa Buhay Ireland, mag-message lang kayo Mm. sa Oo. Oo, like Jay, so busy tayo sa work. Minsan hindi na rin tayo nakapag-message dun sa, ayun nga, sa Buhay Ireland. Kasi marami kasi talaga Mm. nagme-message. Hindi ko nga alam kung paano ko sagutin dahil sobrang Oo. ang hirap din naman syempre na sagutin na basta-basta. Kailangan talaga meron tayong source kasi more likely ang tanong nila about kay attorney. Oo. So nakiki-contact tayo kay attorney syempre Saka sa sa mga tanong nila. trabaho rin. Trabaho. Oo, Saka trabaho. mga legit agency na may binibigay natin yun, Jerome. Oo naman. Hindi tayo pwede magbigay o Mga mag-link ng mga agency ko hindi naman totoo. mga 'Di ba? tested Ayaw na natin yan, mapahamak. tested. Marami nang Oo. tinulungan yan. Yun nga. Kaya so mga total, sabi mo, agency. So, sa mga agency rito na Pinoy, na gustong, alam mo yon makatulong sa kapwa Pilipino, baka naman ma-interview namin kayo or bigyan nyo kami ng idea na baka may trabaho. Para yung mga ibang tao na nangangailangan ng trabaho, ma-share natin sa kanila, di ba? Oo. Yung trabaho na meron na available dito sa Ireland. Syempre, marami kasi talaga nagtatanong, bumuhos yung tanong bigla sa atin, nabigla ako. Eh, Minsan yung isang agency na kakilala natin, share ko na lang doon. Oo. Nakikita mo, Oo. nakita sa Hindi ko alam kung sino yun. Pero sige, share mo na lang kung sino Oo. yung sa Pero maraming tayong legit agency. naman yun. So hopefully, sa mga susunod pa natin mga episode, may mga agency na yung talagang mga taong behind ng agency nila. Kukwentuhan nila tayo. Tapos baka mabigyan din tayo ng mga trabaho sa iba nating kababayan sa Pinas or sa ibang bansa na makapunta rito and makapagtrabaho ng marangal at legit na walang Oo. scam or wala tayo sa scam. Hindi Wala. tayo Galit tayo legit sa tayo. sa scammers.
Oo, hindi hindi tayo scammers. Hindi tayo scammers. Anyways, yun nga, may nakalimutan pa ba ako? Yeah, before tayo mag-start kasi hindi naman, parang chill lang tayo this time kasi wala tayong guest. Kasi ito yung ginagawa namin ni Jay na parang, siguro every 5 episode, yun, kami lang ni Jay, tapos recap lang kami or pag-usapan natin about, buhay Arlo pa rin, pero may konting twist siguro. Hindi puro guest, di ba? Ang dami na natin So, nag-guess. marami tayong guest pero marami rin tayong parang naka-line up pa, Jay, sa totoo lang. Sobrang dami. Kung gusto ko lang papakita ko sa inyo yung naka-line up. Ewan ko, nakita siguro ni Jay yun doon sa listahan namin. Ang dami talaga. Hopefully, sana mabuo na siguro half a year. Meron tayong guest every month, every week may guest tayo. So, talagang tuloy-tuloy lang biyaya at tuloy-tuloy lang kwentuhan natin, guys, di ba? So anyways, simulan natin yung ating talk for tonight is about ano ba ang mga nilalaman ng balikbayan box nyo. Yun. Pag-usapan natin yan. Balikbayan box. Diba? Kasi Pinoy, maraming gustong ipadala sa Pinas. So ano ba yung mga bagay-bagay kahit ano, maganda ba or pangit ba ang mga nilalagay? Bahala kayo. Ikaw, Jay, experience mo. Balikbayan box. Sa akin, experience ko sa balikbayan box, halos lahat pili yung Jerome. Kasi dito, bagsak pressure rin yung pag nag-sale, nakaka-addict. Nakaka-addict dito, mag-shopping. Mamili. As yun, pinupuno ko yun, 2 box. Siguro, 2 taon yung pinuno yun. 2 taon, tapos 2 box. So, 1 taon, 1 box. Ganun. Pero, talaga pupunuin mo talaga ng kahit na ano. Like what? Mga yung wala sa Pilipinas, mga gamit ng mga mga bata, tapos mga kapatid ko yun. Mga t-shirt, yun. Mga appliances, yun. Appliances sa balikbayan box? Oh. Anong appliances ba? Like, pang Samji. Pang Samji. Yung pang, yung pang luto? Pang luto. Pang Samji. Okay. Pang Samji. Ano tawag nun? Samjup siya? Ano tawag? Korean ba yan? Pang Samjup siya. Di ko kasi masyadong alam yan. Pero anyways, yung mga lutuan na gano'n. Tapos, ano pang mga appliances ang nilalagay mo? Ref, di ka ba naglalagay? Yung isang buong box isang buong ref na yun. Ay, gano'n ba? Hindi, kala ko yung malit na ref Okay, so isang ano pa ba? Karaniwan, mga chocolates, t-shirt. Tapos t-shirt. Mga cup. Kasi yung... So ano to, puro sale? Sale ba yung hinahanap mo minsan? Puro sale. Sale talaga. Tapos mga pabango, naka-sale. Yun naman din, nahabangan ng mga Pinoy dito kay Jerome. Mga sale. Lalo na yung unboxing nung 26. Grabe no? Yeah. Yun dami ko yatang nabili nun So marami ka nilalagay pagka dilata, more likely, di ba? Dilata. Meron dilata. Tapos chocolate, sabi mo chocolate. Hindi ba natunaw yung chocolate? Baka natunaw na 2 years ba? Hindi naman siya natunaw. Hindi. Okay pa yun siya. Pwede rin yan. Hindi siya natutunaw yung nabili kong chocolate. Ako, bakit gano'n? Bakit hindi nakakain niya? Chocolate na yan. Tapos, chocolate. Sapatos. Ano ba? Yan, sapatos. Hindi mo wala sapatos, no? Anong size, no? Bibigay yung size. Kahit hindi mo tinatanong, bibigay yung size. Ito size ko, kuya. Tapos, kasi yung mga bedsheet, mga gano'n. Bedsheets, yung mga normal, yan. Yung mga magagandang pang, ano mo tawag doon? Sa Tagalog, ano ba tawag sa bedsheet? Kumot, yan, yung mga kumot. Pillow. Mga pillow, nagbibigay ka ba? Minsan? Masyadong bulky, di ba? Di na. Bagay masyado yan kasi sa Pilipinas naman kasi mas maganda yung yung pillows doon. Okay. Mas mura pa siguro. Mas mura. Mas yung magic pillows pa nga dun Magic pillows. Ano nga magic pillows? Ano yun? Lumalaki yun. Paano naging magic? Pag nahiligan, nagiging kutsin ka. Nagiging una siyang malaki, gano'n. Naging magic talaga. Para siyang kama na itsura niya, gano'ng kalaki. Magic pillow. Gano'n ba? Sige, magic pillow. Tapos, meron sa Pinas. So, dilata, damit, sabi mo, damit. Mga
mga dilata, mga sardinas, spam, sawa na rin sila. Mura na lang So, din sa Pilipinas. nagsama pa sila sa spam, ah. Oh. Kasi parang Okay. ano din meron din kasi nabibila sa amin ng mga spam. Okay. So, okay lang na kahit hindi masyado may spam. Pero Oo. emergency kit din kasi ang mga ano dilata eh. So, hindi lang siya yung, yung pang... yung mga sardinas dito sa Ireland, yun pinadala ko. sardinas. Iba-ibang klase. Iba-ibang klase. Magaling dito eh. Yun ang masarap. Marami, no? Marami. Iba-ibang flavor. Hindi ba flavor? Ang tawag doon? Yeah, parang may tomato sauce, may sunflower oil. Tama ba? Sa atin kasi, Jerome, isang lasa lang yung sardinas eh. Dito hindi. Okay. Iba-iba. Iba-ibang lasa. Sabagay, last time na kumain ako ng sardinas sa Pinas, hindi ko alam kung mega or 5552. 5552 na tuloy. 555. May tomato sauce kasi, tama ba? May tomato sauce ba yun? So, isa nga lang. Tama, isa lang. Hindi siya katulad dito na marami, no? Ibang klase. Sardines. Tapos yun, galing pa kami na bago ako nagpadala ng balikbayan box. Pumunta muna kami na UK. Saan UK? UK. Part na ng UK yun eh. Sa Belfast yata eh. Sa Asda, doon yung bumili. Asda, okay. Mura yung ano doon. Mura. Yung bilihan. Pounds. Pounds. Saka yung mga alak-alak. Yung alak yun. Hindi mo mawawala alak. Pero ilan pirasong alak ba pwede mo ilagay sa isang balikbayan box? Or kahit, ano ba? Ilan? Basta wag mabasag. Ganyan. Ilan lang yung pinadala ko doon? Siguro 4 lang. 4. Alam mo, may ano na ba yun? Parang more than 5 or 10, medyo parang illegal na ba yun? Tawag doon? O hindi naman? Hindi naman. Basta okay siya pagbalot. Basta alagaan mo lang, baka kasi mabasa gano'n yung... Mabasa, yun nga. Dapat balot mo ba? Naka fully secured talaga siya, no? Na maraming balot. Ano pa ba, more likely, ano yung mga pangkaraniwan or hindi naman talaga nilalagay sa balikbayan box na kakaiba? May alam ka ba o may ginawa ka naman ganon? Tip yun. Ito, tip ko sa inyo guys, yung lalagyan nyo mo ng plastic na malaki. Plastic na malaki? Yung box? Yung box. Okay. Lalagyan nyo ng malaking plastic. Tapos ilagay nyo yung mga t-shirt, mga dilata, ganon. Tapos pagpatungin yung babasagin, lagyan nyo talaga ng kahit damit lang. Para yun ang mabasag. Kasi alam mo yung sa may supot na yun, sa may malaking supot, pagkain mo yun, para hindi mabasa yung loob. Kasi nasa bag yun eh. So kung sakali man nagkaroon ng problema dun sa box, let's say may nabutas, normally magkakaroon talaga ng ganun dahil nagkakasabit-sabit. So may protection pa rin siya na plastic before siya mabasa. Tamang tips yun. Yun guys, narinig nyo kay parin Jay na malaking plastic sa loob ng box, and then doon nyo ilagay yung mga para at least sealed. Kumbaga sealed siya, no? Hindi siya waterproof, kumbaga. Yun kahit masira yung box, buo pa rin yung nasa loob. Ayan. Tama kasi marami tayong nababalitaan na mga ganyan na yung mga gamit sa loob ng box nasira, nabutas let's say yung box, so pinasukan na ng tubig, nadumihan na until masira lahat yung nasa loob. Sayang, ang dami, pinag-ipunan mo ng 2 taon, tapos lalo na pag may appliances sa loob yan. Ayun, isa yun. Tama. Iba pa yung talaga usapan na hindi naman balikbayan box tawag dun kasi refrigerator or yung mga washing machine or yung mga may halo yung sa akin. Hindi na balikbayan yun. Kasi ang ano ko lang, Jay, bigyan ko lang share kasi alam ko ang tatay ko before, bumili pa siya yung karoon kami ng bahay sa Pinas. Syempre bumili kami ng gamit. Yung gamit namin is more likely dito pa galing sa Ireland. Sabi ko, bakit dito pa? Dami naman sa Pinas. Pero nagustuhan kasi nila yung supa. Kung ano yung supa na ginagamit namin na recliner sa Pinas, galing pa rito. So sabi ko, paano naman natin papadala sa Pinas? So na-contact niyo yung mga balikbayan carrier. Meron daw, pwede daw. Bibigay ka lang ng extra cost syempre dahil depende sa weight yun. Pero size niya, yung sofa, dalawang sofa yung isang tatluhan, tapos isang single na sofa. So, ang laki yun, 5 piraso, kumbaga, 3 piraso pala. Yun, hindi na balikbayan box yun eh.
Hindi na, Ano hindi na na. yan? Pero binabar ko yun. Yun ang binabar ko na yun. Binabar So, ko. ang dami process nun. Ang dami process kung sabi ko, pwede pala. Kumbaga, hindi lang pala mga boxes ang pwede padala. Pwede pala yung mga ganun kalalaki. Kahit sa refrigerator nga, pwede sure na ipadala mo. Kung gusto mo galing dito sa Arlo or sa ibang bansa, pwede mo ipadala talaga. Ano yung courier nila, yung tawag doon. Dapat gagawin ko yun kasi sila ate nga nagpalit ng ng sofa. Ang so nangyari bibigay pa. doon, hindi, binibigay niya sa akin. Paano ko pababa? Girl niya sa sinasabi mo kay Tito Ben na ipapadala sa Pilipinas. Wala namang hindi ko naman naharap. Sobrang busy. Yan. Yeah. Dinonate na lang niya sa charity. Yun na lang ginawa. Nakatulong. Nakatulong pa. At least nakatulong pa. Ano pa? Dito, let's say sa Arla, alam ko may mga gumagawa rin doon Hindi lang sa ibang bansa, meron din yung mga damit, yung mga nabibili sa ukay-ukay, let's say, or may mga damit kayong sobra na hindi nyo na kailangan. Ang ginagawa, inuuwi, tapos binibenta. Ukay-ukay din sa Pinas. Kasi ginagawa yun, di ba, iniipon. So, ginagamit din yung balikbayan box as a business. Diba, diba? Kahit na mas harap ng bahay mo, sabihin mo, magpadala ka ng 2 kahon na puro damit dyan, random, may pambata, may pangmatanda, pambahay, lalaki, lolo, lola. Tas ilagay mo lang table sa harapan mo ng bahay nyo. Lagay mo lang doon, ukay-ukay, bahala na 10 pesos isang damit. O let's say lang. Pero yun, imported kasi galing dito sa Ireland, diba? O galing sa ibang bansa. So yun, isang business yun na ginagawa ng mga Pinoy more likely. Diba? And then, probably shoes din. Mga sneakers, ganyan. Siguro, ganyan din. Yung mga sapatos. Yan. Sapatos, diba? May mga nagbebenta. May nagbebenta rin ng mga Noipi. Mga pinaglumaan na sapatos. Tinatapon. Yun. Oo, diba? Ano pa ba, guys? Oo. Sa Canada kasi sa Amerika, nasa harapan Sa harapan ng bahay nila yung mga yun, diba? Yun nga. Diba? Yun yung sabi ko, dito why hindi. not Dito wala dito. Nasa talaga. Nasa tapunan talaga ng tapunan ng bote. Tapos magdodonate ka ng mga t-shirt doon. May ganun. Nagdodonate. Or nasa rin. May mga okay din naman dito yung sa car boots, diba? Na isang place lang din. So, doon nila binibenta yung mga napaglumaan. And tanong natin sa mga natin, guys, sa mga followers natin. Guys, ano ba sa tingin nyo ang dapat na inilalagay at ano ba nilalagay nyo kung kayo magpapadala sa Balikbayan Bank? Mag-comment lang kayo dito sa natin sa page natin, mag-comment kayo dito sa ating comment section para malaman naman natin, ma-share nyo naman kung ano ba ang mga nilalagay nyo normally kapag kayo nagpapadala ng Balikbayan Box sa Pinas, di ba? Magkano na ba Balikbayan Box, by the way? Dati sa akin, 110 euro. 1 box. 110? Wow. 110 per box. Kasi per box, 110. Ito yung size na maliit. Oo. Parang big size na yan. Okay. Big, big box na yata. Big size, jumbo na ako. Ewan ko lang ngayon kasi isa lang. Last 2023 ako nagpadala 2022. Yan. So 110 yun. 110 per box. Pero sabi mo kasi 2 years ka bago ka magpadala. Yung 110 na ba yun? Pagdating ng 2 years, 110 pa rin? Okay ba na? Parang. Kasi nabalita ako magde-deposit ka na ng box ng 10 euro. Okay. Deposit. Okay. So, kahit gano'ng katagal pala yung box sa'yo, basta kung yun yung pag-usapan nyo, yun ba yun? Tama ba? Hanggang sa mapuno mo clear lang. Just to be clear. Baka mamaya, ako di kasi ako nagpapadala ng Balikbayan. Pero yun nga, just to be clear. Tama ba kami, guys? Mga followers natin dyan. Baski yung mga may-ari ng Balikbayan box. Tama ba itong sinasabi ni Jay? Kung 110 last 2 years ago, 110 pa rin ba hanggang ngayon? Like, alam mo yun? Yeah. Para magkaroon lang tayo ng linaw. Kung baka mamaya, hindi na pala. Kung baga, every year tumataas. Baka tumaas na rin yung 110 mo, Jay. Hindi mo alam. Hindi daw nagtaas, pero may may bagong rules na yata sila. May bagong rules. Bago ka kukuha ng box, mag-deposit ka muna ng 10 euro. Yeah. 10 euro. Dati walang ganon. Dati ba wala? Box lang bibigay sa'yo. Empty box. Box lang. Walang deposit na. Wala. Ngayon may deposit ng 10 euro. Kasi si mama,
Pag nagpapadala sila ng box, oo nga, nangihingi lang sila ng box, wala mo na ako nakikitang may, paski ako kumukuha ng alam sila sa trabaho sila, kinukuha ko, may dumating, empty box. Wala mo na ako binibigay kasi wala naman silang iniwan. So, wala talaga. Ngayon, meron na. May charge na sila sa deposit na para dun sa, sa box. Meron na. Well, para sigurado. Sigurado mapadala mo sa kanila? Di ba? Saka, dapat naman business. Medyo magastos din pag babalik bayan box ka. Malaki rin magastos. Oo, malaki din talaga kasi marami kayo ilalagay tapos papadala mo pa, di ba? Depende kung ilang box yung kinuha mo, syempre. Pagka i-convert mo, malaki talaga. Convert mo sa peso, malaki. Oo. Pero kasi sabihin ko lang, Jay, kasi nung kabataan ko, hindi kasi hanggang hindi naman papadala-dala dito parents ko. Pero nung nasa Pinas ako, si Papa nasa Saudi, lagi ako excited. Ganun ako ka-excited. Talagang masaya na pag may nagtatanong, saan ba yung address ni Ma'am Bal, ganyan dito. Sabi ko, dito po sila nakatira. Yung mga ganon. Hindi may mga nagtatanong tapos pag sino po sila? Balikbayan box po. Talaga parang nagmamadali kami. Excited ka. Ganon yung feeling siguro ganon din yung iba nating kababayan, yung mga family mo sa Pinas. Na sobrang excited nila tapos tinitingnan yung listahan kung ano yung nilagay mo doon. Amoy di ba? Amoy abroad. Ganun, di ba? Inaamoy lahat, di ba? Na-excite talaga. Amoy abroad naman. Oo, di ba? Sobra. Kasi siguro naranasan mo rin yun na napadalan din, di ba? Oo, naranasan ko. Tapos, syempre, sinabi mo na magpapabalik pa yung box ka. Start, siguro nag-umpisa ka pa lang, sinasabi mo na kung anong gusto nila, gano'n. Siyempre, excited sila. 3 years nila o 2 years nilang hihintay niya. sana hindi na 2 years, sana 1 year na lang. Pero di ba? Kasi iipunin mo kasi naiipunin Hindi po talaga madali magpadala ng balikbayan box. Hindi po tayo ganun kayaman. Sakto lang. Sakto na provide ng natin. Yung mga sales lang karamihan kasi dito yung pinabalikbayan box. Sayang kasi kung di mabibili ang mura nun, di ba? Tama naman. It takes time before mapadala. Mapuno kasi kailangan mo rin punuin di ba? Hindi basta-basta. Siksik ka na nga nagsiksik na kahit para lang may mailagay ka, di ba? Pero excited na yung feeling na makakita ka ng mag-open ka ng box, tapos yung hinahanap mong sapatos o laruan or damit nandun, di ba? Yung ni-request mo. Yung ni-request. Minsan galit ka pa nga kasi parang di naman ito sinabi ko mali yung kulay, mali yung size. Minsan galit ka pa nga di ba? Imbis na magpasalamat Ganun, di ba? Ganun naman talaga Totoo yun Hindi naman sana, syempre disappointed ka minsan kasi hindi mo nakuha yung gusto mong kulay or sizes or kung ano man yung hinihingi mo. Pero dapat magpasalamat pa rin tayo, di ba, Jay? Na hindi po madali yung binuhos na pagod ng mga kapwa, yung mga kamag-anak nyo di sa abroad. Kasi di po madali talaga. Talagang pinagpaguran nila sana na lang, mag-appreciate na lang natin yung mga taong nagpadala. Kahit sino man sila magpadala sa atin, di ba? Yun lang. Small na bagay lang yan. Kahit small lang yan. Kasi, yung total count nga naman, di ba? So yun yung balikbayan box story natin. So, sana next time may mga tayo, may mga para magkaroon tayo ng more information about balikbayan box. So, hopefully, may maging guest din tayo, Jay. Ng mga balikbayan box. Parang career dito sa Ireland. Si Omar and Jet. Sino? Si Omar. Well, si Kuya Omar kasi sobrang busy. Sobrang busy. Sabi niya, hopefully, makaano siya ng schedule next week or this week. Makakuha daw siya ng schedule. Sobrang busy, double job. Kumbaga ginagawa niya talaga, sobrang busy daw siya. Pero si Kuya Omar kasi isa sa mga so kikita mo naman, Jay, sobrang dedicated siya sa work at family niya na may provide yung kailangan nila. Walang sayang na oras sa kanya dito talaga. Isa sa mga Pinoy na hinahangaan natin dahil nakikita naman natin yung hirap
at sikap na ginagawa niya. Nagbo-vlog pa yan. Nakukuha pa mag-vlog. Nagre-reels pa yan, nagre-reels. Yan, follow niyo pala si Kuya Omar. Okay. Yun. Kuya Omar, kung nakikinig kayo, baka naman, kailan ba tayo schedule? Kailan ba namin kayo magiging guest? Pero yan, sobrang busy. Siyempre, hindi natin pwedeng abalahin yung mga taong sobrang busy. Hintayin lang natin. Darating din tayo dyan. Para magkaroon lang tayo na idea. Marami pa rin naman mga balikbayan career dito. Hindi lang naman si Kuya Omar. So, marami tayong pwedeng maging guest na balikbayan career na, meron dito sa Ireland. So, hopefully, contact nyo lang kami, Boy Ireland, or kami ni Jay, sa mga page namin. And then, usap tayo and then hopefully magkaroon tayo ng kalinawan kung magkano na yung price, ano ba pwede ilagay, ano ba yung mga bawal, ano ba? Maraming bawal din sigurado. Sigarilyo, bawal ba yun sa balikbayan? Hindi naman. Hindi naman kasi pagkapapunta dito bawal. Bawal. Balikbayan box. Parang parang ngayon bawal na rin yata dun kasi na rin sila ng tax. Tax na. May tax ba tayo pagdating sa Pinas? Like, may binabayaran pa ba tayo doon? Like, say, sa custom? Parang sila na yung kompleto na? Kompleto na. So, talaga de-deliver na lang? Kaya, de-deliver. Parang kung gusto mong punuin yung box ng sigarilyo, pwede ata Baka mag-illegal ka naman. Yun nga ba kasi baka mamaya punuin mo yung I think may limit. I think may mga limit yung mga alcohol and mga gantong sigarilyo. I think maski vape may limit siguro. Hindi pa pwede parang kasi kung allowed lahat at ilan maraming maglalagay ng isang kahon puro ganun tapos bebenta or iinumin, di ba? Bawal yata so hindi bawal nga ako Jerome na magpadala ng dito sa Ireland ng sigarilyo, isang box ng sigarilyo padala mo dito. Yaman ka dito. Sobrang mahal lang sigarilyo dito. Diba? Tapos bebenta mo rito. Siyempre, sa'yo kakapit yung mga taon to. Talagang pupunta sa'yo. Magkano isang kahang ng sigarilyo? 8 euro na yata, 7 euro isa. Tila ba na? Magkano sa Pilipinas yun? 100 pesos. Oo. Diba? Isang rim na yun. Triple yung ano mo. Diba? Kaya talagang yung iba, nagdadala rito talaga para makamura. Diba? Pang sarili nila. Kung pang sarili nga, minsan yung iba hindi naman pang sarili talaga totoo naman ito, nagbebenta rin. Totoo naman. Kung kumikita ka, gusto mo rin na sideline, hindi gumawa ka ng paraan para gumawa ng sideline, diba? Kahit anong paraan. So yun. Ano pa ba? Balikbayan box. Gusto lang naman kasi chill nga lang tayo guys. Hindi naman natin kailangan kumbaga lang kami ni Jay. Isa sa mga namin episode 2 na episode 5 more like every 5 episode namin, let's say. And ito nga pang 5 na to. So lang kami, chill lang kami para ma-break lang natin yung may mga guest tayo. Ma-break lang natin, recap lang tayo, Jay. Usap lang tayo na katulad nito kung ano ba yung mga ginagawa pa rin ng mga OFW kapag chill. Diba? Na wala masyadong iniisip. Pero maraming salamat Jay. At hindi ko na rin yung gabi mo kasi talagang alam ko may gusto mo na mag-Valorant. Bibisita ka. At yun lang sige Jerome, mag-Valorant tayo guys. Streamer yan. Streamer. Hindi ako streamer. Casual gamer lang ako sa sarili lang, personal. Pero guys, maraming salamat guys. Maraming salamat ulit, guys. Sa inyong mga followers. Sa mga followers natin dyan. Maraming salamat sa mga support support nyo guys. Malaking tulong po sa amin ni Jay dito yan sa Buhay Ireland. Maraming salamat talaga sa mga followers natin, sa mga bagong followers, sa mga smooth supporter dyan. Yun. Yes. Kung gusto nyo na magpa-plug ng business nyo, message na kayo dito sa Buhay Ireland. Libre po kami, hindi po kami nagpapabayad. Siguro pag malaki-laki na yung channel namin, baka joke lang. Pero tumutulong lang kami sa mga kapwa OFW, kapwa Pilipino natin dito sa Ireland. Sumusupport lang po kami sa lahat ng Pilipino nandito, maliit man ang business nyo, malaki man ang business nyo, or kung sino man kayo nagkatrabaho dito, kahit nga cleaner lang kayo dito, or kahit healthcare lang kayo nagkatrabaho, or kahit saan man kayo nagkatrabaho, we engaging, talagang nirerespeto po namin kayo, at talagang
gine-guess namin kayo. Wala tayong pinipili, Jay. Wala tayong pinipili. Kasi walang inaatrasan. Oo. Walang inuurungan. Parang ano film? Ano to? 24 oras. 24 oras tayo. Ano po kami, podcast po kami. Buhay Arlo pa. Oo nga pala. Guys, alam ko masusurprise to si Jay dito eh. Medyo hindi ko pala sabi sa kanya kasi ipa-plug ko to dapat sa Facebook kasama si Jay and tag dito. Yeah. Actually, pero siguro ngayon pa lang narinig nyo na yung aming Spotify is live na. May Spotify na po kami ng Buhay Ireland podcast. Sa mga hindi nakakaalam, siguro alam nyo na kasi medyo matagal tong i-upload. So, kung di nyo alam, balikan nyo, mahanapin nyo lang po Buhay Ireland podcast. Ilalagay ko rin yung link actually para sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa amin. Syempre. Ako wala akong last na podcast natin. TikTok, Instagram. Ngayon Spotify na. Syempre, lahat kukunin natin ng platform. Hindi ko alam kung bakit, pero gusto ko kasi na kasi marami nagre-request din eh. Ako, nakikinig din ako sa natin, mga podcast natin. Nire-review ko rin kasi nakakatawa eh. Napakinggan lahat ng mga napagdaanan natin. Yung mga tao kasi na, let's say, nasa sasakyan ako, hindi ako pwedeng manood sa YouTube, syempre, nag-drive ako. So sabi ko, gusto ko man makinig na hindi ko nakikita na nag-play siya. So sabi ko, gawa ko na ng Spotify to kasi kailangan na talaga kasi parang kahit natutulog ka nga eh. Pwede ka makinig kasi hindi isang reason. Hindi para sa akin to Jay kasi kailangan natin i-level up. Kung naka 10 episode na alam ko marami pa tayong episode na dapat gawin para makuha natin yung reach natin, yung gusto natin. Pero kailangan start na natin somewhere. Kailangan talagang pagandahin na natin. Kaya kung bumili tayo ng mga ganitong mic, ilaw, magaganda nila yan, Jerome, kasi lalo na pagka long drive ka tapos papakinggan mo yung Buhay Ireland, diba? Yun. Tapos, yun yung natin, target natin. Magkaka-intention ka na mag-comment kasi ganito yung magko-comment ka sa Buhay Ireland. Yun nga, habang nagda-drive kayo, chill lang kayo, nakinig lang kayo sa mga buhay ng mga Pilipino dito sa Ireland. So kahit gabi, nakikinig ako niyan bago ako matulog, nakikinig ako sa Spotify natin. Gusto ko talagang surprise ko na si Jay. Pero anyways, alam niyo na to, nakapag-follow na siya more likely kapag before ko to na-upload. Pero yeah, Spotify, watch out there. Actually lang, ang dami ko pang customize ko pa ulit yung ating sa editing and everything, lalagay ko din Spotify. So, meron na tayong Instagram, sabi mo nga, meron na tayong TikTok, at meron na tayong YouTube, and plus, Facebook, syempre, and then yung Spotify. So, hopefully, yung Amazon Music, inaano ko rin siya, nire-ready ko pa, pero wala pa ako doon. Gusto ko munang i-maintain natin yung Spotify na magkaroon tayo ng marami. Kasi 2 episode pa lang nilalagay ko. Baka sa susunod niya, Jerome, nasa Bigo Live na tayo. Alam mo yung Bigo? Bigo Live. Bigo Live. Hindi ko alam. Bili-bili lang alam ko. Tama ba? Bili-bili? Bigo Live. Ay, di ko alam yan. So, yun, di ko alam. Ang dami naman nating social media. Try mo doon. Sige, tignan natin. Tignan ko muna yan. Then, tignan natin kung anong magiging feedback ng mga tao. Pero yeah, anyways, para maging handy, di ba, Spotify. International na tayo. Buhay Ireland, di ba? Hindi, pakinggan mo, Jay, napakaganda. Spotify. Astig yun. Yes. Sa mga Jay. Or bago ako matulog, pakinggan mo yung Buhay Ireland. Kahit nga nasa banyo ako, naliligo ako, nag-Spotify ako, nakikinig lang ako ng mga episode natin. Yung mga ganon, simple lang tayo. Episode 1, Jay, tingnan mo yung episode 1 natin, tapos makinig ka sa Spotify. Kasi walang video yun eh. Sounds lang eh. So ini-imagine ko yung sarili natin ng time na yun. Ang ganda, sabi ko, syempre, bago pa lang tayo. Pero, habang tumatagal, gumaganda po, pinaghahandaan po talaga namin ni Jay to. At talagang, minamake sure namin na maging okay at maging okay kami sa panlasa ng mga followers. So, gagalingan pa po namin, ayusin po namin lahat ng mga dapat ayusin para sa inyo, guys, di ba? Yun ang ating, aim. Actually, aim ko hindi naman sa akin lang i-claim it ko na to. Hindi po talaga road to 1K ang aking nahabol. More likely road to 10K nga Actually to 100 nga actually. Pero for now, road
Yung aim naman natin, makatulong tayo sa kapwa natin Pilipino. Yung number one. Yun yung, yun ang priorities natin, makatulong. Kahit hindi pa po kami naaawan, masaya na po kami kasi may mga, at least, nakakabigay na tayo ng information sa mga tao. Sa mga nagbe-message sa atin, nabibigyan sila ng mga support na mga kailangan nila. Pero road to 1K, darating tayo dyan. Mayroon pa tayo dito na encounter sa Boy Ireland. Pinaghinaan ng loob, pero lumakas nung... Pinaghinaan? Pinaghinaan ng loob. Nasa Pilipinas. Nag-apply dito. Meron? Parang sa akin yata nag-message yun or di sa Boy. Baka sa'yo nag-message. Baka sa akin. Sige, sabihin mo sa akin yung pag-cut na itong nasa offline na tayo. Kung anong nangyari doon. Pero anyways, yun lang naman, Jay. Maraming salamat sa iyong gabi na pagbigyan mo ang ating mga followers. So anyways, guys, si Jay na magsasabi sa inyo. Jay, sabihin mo na yung magic word. Follow. Please follow and share. And subscribe. Yes, please. Subscribe. Please. Yan. Please follow and share. Wala yung bell, wala lang bell. Walang YouTube Walang bell. Click the bell button. Kita-kits sa next episode. Kita-kits sa next episode, guys. Maraming salamat, Jay, sa iyong gabi. And hopefully, sabi na ni Jay, please follow us. No problem. Follow us in our YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, and Spotify sa natin, sa page natin. And then, maraming salamat. And please, share nyo na rin to, guys, yung mga mga video podcast natin sa mga ibang tao para makatulong tayo sa kanila. And sabi ko nga sa last na to, sa reels natin, sa Facebook, na huwag niyong i-skip yung mga video natin kasi may mga hiring job vacancy tayo nilalagay doon. Meron pala doon. Huwag nilang i-skip. Huwag nilang i-skip kasi titignan natin kung saan talaga babagay yung job vacancy kasi may mga episode tayo na ang haba nung putol. Quiet. So, doon ko nilalagay. So, depende kasi talaga. Pero anyways, huwag niyong i-skip. Yun yung pinaka-importante para kung sakali man nag-up kayo ng job, meron kaming job vacancy na baka makatulong sa lahat. Okay? Yun lang, guys. Maraming salamat and God bless and goodbye. Bye. Thanks. Bye. Peace. Thanks to our sponsor, Velo Advanced Skin and Laser Clinic, Mac Mel and Adrian Media Events Productions, Piñas Puper, Job vacancy.